Kung nanonood ka ng Filipino content sa YouTube, Facebook o TikTok, siguradong narinig mo na ang pangalan ni Sir Gavin. Siya si Gavin Capinpin, ang mukha ng Capinpin Brothers, ang lalaking ang tawa ay nakakahawa, ang vlogger na kahit simpleng video ng paghuhugas ng pinggan ay nagawa niyang gawing milyon-milyong views. Ngayon, 8.19 million subscribers sa YouTube, halos 3.7 billion total views. At isa sa mga pinakamabilis na lumalaking content creators sa buong Asia. Pero ang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng bawat Pilipino na nanonood sa kanya, magkano na ba talaga ang pera nito? Pero heto ang hindi mo inaasahan. Ang sagot ay hindi lang malaki. Ang sagot ay, para sa isang lalaking nagsimula sa isang simpleng video ng paghuhugas ng pinggan sa panahon ng pandemic, ang tagumpay ni Sir Gavin ay hindi lang kwento ng pera. Ito ay kwento ng isang pamilya na pinili ang positibidad sa gitna ng pinakamahirap na panahon ng kanilang buhay. At ngayon, ang pamilyang iyon ay isa na sa mga pinakamakapangyarihang content creator sa buong Pilipinas. Tara, alamin natin ang buong kwento. Para maintindihan natin kung gaano nakayaman si Sir Gavin ngayon, kailangan muna nating bumalik sa simula, Setyembre 15, 2012. Iyon ang araw na nilikha ni Gavin Capinpin ang kanyang YouTube channel. Hindi siya nagsimula bilang isang vlogger. Hindi siya nagsimula bilang isang comedian. Hindi siya nagsimula bilang isang content creator na may plano para sa milyon-milyong subscribers. Nagsimula siya bilang isang music teacher. Oo, music teacher. At sa kanyang YouTube channel, nag-upload siya ng piano covers, mga kanta na mahal niya, mga melodiya na gustong ibahagi sa mundo. Taon 2016, nagsimula siyang mag-cover ng mga sikat na kanta. Ako na lang ba, Can't Take My Eyes Off You, Sangalan ng Pag-ibig, Binaliwala, Simpleng Tao, Simpleng Pangarap, Simpleng Simula. Walang alam na ang lalaking ito na nagpe-play ng piano sa harap ng isang maliit na camera ay magiging isa sa mga pinakakilalang mukha sa Philippine social media. Pero dumating ang 2020 at kasama nito ang pandemic. Ang buong mundo ay huminto. Ang mga tao ay nakulong sa kanilang mga tahanan. Ang takot, ang kalungkutan, at ang kawalan ng katiyakan ay naging pang-araw-araw na katotohanan ng bawat Pilipino. Para sa pamilya Capinpin, hindi rin ito madali. Namatay ang kanilang ama, ang lalaking pinagmulan ng kanilang lakas, ang lalaking nagbigay sa kanila ng tahanan na tinitirhan nila hanggang ngayon. Ayon kay Sir Gavin sa isang interview, isa sa mga pinakamasakit na vlog na ginawa nila ay noong nag-request ang kanilang ama na i-vlog siya bago siya lumisan sa mundo, para hindi siya makalimutan ng mga tao. At ang saktong-saktong kinita sa video na iyon ay sapat lang para pambayad sa funeral service ng kanilang ama. Isipin mo iyon. Ang huling regalo ng kanilang ama sa kanila ay ang video na nagbayad sa kanyang sariling libing. Kaya naman, sa gitna ng lahat ng pagdadalamhati, pinili ng magkakapatid na Capinpin na magpatuloy. Hindi dahil madali, hindi dahil wala silang ibang pagpipilian. Pinili nila ito dahil iyon ang gusto ng kanilang ama. At sa panahon ng pandemic, nang bawal lumabas ng bahay, nagsimula silang gumawa ng mga video. Ang unang video, paghuhugas ng pinggan. Simpleng video, walang espesyal na equipment, walang elaborate na setup, walang script na maingat na pinlano. Basta, naghugas ng pinggan, nagkwentuhan, nagpatawa. At nag-viral. Hindi nila inaasahan, hindi nila pinlano, pero nangyari. At nang makita nila ang reaksyon ng mga tao, nang makita nilang ang simpleng video nila ay nagbigay ng ngiti sa mga taong nakulong sa kanilang mga tahanan sa gitna ng pandemic, nagdesisyon silang ituloy. Pero hindi lahat ng tao ay naniniwala sa kanila sa simula. Kasi sino ba naman ang mag-aakala na ang isang pamilya mula sa isang ordinaryong bahay na walang espesyal na background sa entertainment, walang koneksyon sa industriya, walang malaking puhunan, ay magiging isa sa mga pinakasikat na content creators sa buong Asia? Ayon mismo kay Sir Gavin,
Nang umabot sila sa 100,000 views, hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi naman kami ganun kagwapo. Ordinaryong tao lang kami. Bakit ganun ang pagtanggap sa amin ng mga tao? Yun ang tanong niya sa sarili niya. Pero ang sagot ay nasa content mismo. Kasi sa mundo ng social media na puno ng curated na buhay, ng filtered na muka, ng perpektong eksena, ang Kapinpin Brothers ay nag-alok ng isang bagay na bihira. Katotohanan. Tunay na tawanan. Tunay na pamilya. Tunay na buhay. Na hindi perpekto pero puno ng pagmamahal. At iyon ay ang pinaka-epektibong content strategy na hindi mo mabibili ng kahit magkano. Kaya naman, mabilis na lumaki ang kanilang audience. At kasama ng lumalaking audience, lumalaki rin ang kanilang kita. Ngayon, tingnan natin ang mga numero. Sa YouTube, si Sir Gabin ay may 8.19 million subscribers, halos 3.7 billion total views, at 2,127 videos na na-upload mula nang magsimula siya. Ayon sa Social Blade, ang kanyang SB rank ay ika-7,772 sa buong mundo. Ang kanyang subscribers rank ay ika-604 globally at ang kanyang PH rank ika-26 sa buong Pilipinas. Sa isang bansa na may mahigit 110 milyong tao, ika-26 siya. At ang mga numerong iyon ay direktang nagsasalita tungkol sa kanyang kita. Pero bago natin pag-usapan ang eksaktong kita, kailangan muna nating maunawaan kung paano gumagana ang YouTube monetization. Kasi maraming tao ang nag-iisip na ang YouTube income ay simple lang. Mas maraming views, mas malaki ang kita. Pero hindi ganoon kadali. Ang YouTube income ay depende sa maraming factors. Ang CPM o cost per thousand views ay nagbabago depende sa bansa ng manonood, sa uri ng content, sa season ng taon at sa marami pang iba. Para sa mga Filipino content creators, ang CPM ay karaniwang mas mababa kaysa sa mga Western creators. Pero ang volume, iyon ang pinagkaiba ni Sir Gabin. Ayon sa Social Blade, sa nakaraang 30 days, nakakuha si Sir Gabin ng 140,000 bagong subscribers at 89 million views. 89 million views sa loob ng isang buwan. At batay sa mga estimated earnings na makikita sa Social Blade, ang kanyang monthly estimated earnings ay nasa pagitan ng $22,000 hanggang $357,000. Sa piso, iyon ay nasa pagitan ng 1.2 milyong hanggang 20 milyong piso sa isang buwan. At ang yearly estimated earnings, $235,000 hanggang $3.8 milyong. Sa piso, iyon ay nasa pagitan ng 13 milyong hanggang 218 milyong piso sa isang taon. Kaya naman nang marinig ng mga tao ang mga numerong ito, laging may isang tanong na sumusunod. Saan napupunta ang lahat ng pera? At iyon ay isang tanong na may magandang sagot. Una, ang bahay. Ayon kay Sir Gabin mismo, ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay pamana ng kanilang yumaong ama. Hindi nila binili. Ibinigay sa kanila ng lalaking nagmahal sa kanila ng walang kondisyon. At ang ginagawa nila ngayon ay dinadagdagan nila ito. Mga bagong gamit, mga renovations, mga pagpapaganda ng tahanan na pinagsikapan ng kanilang ama para sa kanila. Hindi nila binago ang bahay para magmukhang mayaman. Binago nila ito para igalang ang alaala ng taong nagbigay nito sa kanila. Pero hindi lang ang bahay ang nagbago sa buhay ng Kapinpin Brothers. Kasi kasama ng tagumpay, dumating din ang mga sasakyan. At para sa mga lalaking lumaki ng walang labis, ang magkaroon ng sariling sasakyan ay hindi lang isang luxury. Ito ay isang simbolo. Simbolo ng lahat ng pinagdaanan nila, ng lahat ng tiniis nila, ng lahat ng pinagsikapan nila sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga nakakaalam sa kanilang buhay, ang mga sasakyan ng Kapinpin Brothers ay hindi lang basta mga kotse.
Bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay may kahulugan. Bawat isa ay patunay na ang pangarap, kahit gaano ito kalayo, ay maaabot kung handa kang magtrabaho para dito. At si Sir Gabin, na dating music teacher na nag-u-upload ng piano covers sa isang maliit na YouTube channel, ay nagtrabaho, araw-araw, video pagkatapos ng video, kahit pagod, kahit malungkot, kahit may mga araw na gusto niyang sumuko, nagtrabaho siya. Kaya naman ngayon, ang tanong ay hindi lang gaano na siya kayaman. Ang mas tamang tanong ay, ano ang ginagawa niya sa yaman niya? At dito, nagiging mas interesante ang kwento. Kasi si Sir Gabin, kahit sumikat na, kahit yumaman na, ay hindi nagbago. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ang kanyang kinikita ay rekta niya ang lahat sa kanyang ina o dinodonate niya sa mga nangangailangan, lalo na kapag may mga nasalanta. Kapag may mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, hindi ito para sa camera, hindi ito para sa views, hindi ito para sa image. Ginagawa niya ito dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ama, na ang tunay na tagumpay ay hindi ang dami ng pera sa iyong bulsa. Ang tunay na tagumpay ay kung gaano karaming tao ang natulungan mo sa daan. Pero hindi natin maaring pag-usapan ang kita ni Sir Gabin nang hindi binabanggit ang Facebook. Kasi ang YouTube ay isa lang sa kanyang mga platform. Sa Facebook, ang Kapinpin Brothers ay isa sa mga pinakamabilis na lumalaking content creator sa buong Asia. 14 na milyong followers, milyon-milyong views sa bawat video. At ang mga numerong iyon ay nagdadagdag ng malaking halaga sa kanilang kabuuang kita. Ayon sa mga nakakaalam ng Facebook monetization, ang isang video na may 25 milyong views ay maaaring kumita ng approximately $7,800 o halos 448,000 piso. Ang isang video na may 48 milyong views, approximately $14,400 o halos 828,000 piso. At sa isang buwan, ang kabuuang views ng Kapinpin Brothers sa Facebook ay umabot sa 708 milyong views. 708 milyong views. At batay sa mga kalkulasyon, ang estimated na kita nila mula sa Facebook monetization sa isang buwan ay approximately $212,000 o halos 12.2 milyong piso. Facebook pa lang iyon. Wala pa ang YouTube, wala pa ang TikTok, wala pa ang mga brand collaborations, wala pa ang mga endorsements, wala pa ang mga merchandise na ibinebenta nila. Kaya naman, kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, ang YouTube income, ang Facebook monetization, ang TikTok, ang mga brand deals, ang mga endorsements, ang estimated na kabuuang kita ng Kapinpin Brothers sa isang buwan ay maaaring umabot sa 50 hanggang 60 milyong piso. 50 hanggang 60 milyong piso sa isang buwan. Para sa isang pamilya na nagsimula sa isang video ng paghuhugas ng pinggan. Para sa isang lalaking dating music teacher na nag-u-upload ng piano covers sa isang maliit na YouTube channel. Para sa mga magkakapatid na nawalan ng ama sa gitna ng pandemic at pinili pa ring magpatuloy. Pinili pa ring magpasaya ng iba. Pinili pa ring maniwala na may mas magandang bukas sa kabila ng lahat ng sakit. Iyon ang kwento ni Sir Gabin. Hindi lang kwento ng pera. Kwento ng pamilya, ng tiyaga, ng pagmamahal, ng pagpili na maging masaya kahit sa gitna ng pinakamahirap na panahon. Ito ang kwento ng isang lalaking nagsimula sa wala. Pero ito rin ang kwento ng bawat Pilipino na naniniwala na ang tagumpay ay para lang sa mga may koneksyon, sa mga may pera, sa mga may espesyal na background. Ang kwento ni Sir Gabin ay patunay na hindi iyon totoo. Ang kailangan mo lang ay isang kamera, isang kwento, at ang lakas ng loob na ibahagi ito sa mundo. Kahit simpleng video ng paghuhugas ng pinggan, kahit hindi ka kagwapo, kahit ordinaryong tao ka lang, kahit nasaktan ka na, kahit nawalan ka na, kung patuloy kang gagawa,
May araw na darating ang iyong break. Iyon ang pangako ng kwento ni Sir Gavin. Ikaw, na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga small content creators na nagtatanong kung may pag-asa pa para sa iyo. Baka isa ka sa mga taong nagsisimula pa lang, na may maliit na channel, maliit na audience, maliit na kita. Baka isa ka sa mga taong paulit-ulit na nagtatanong sa sarili mo, bakit hindi pa ako sumikat? Bakit hindi pa gumagana ang content ko? Pakinggan mo ang kwento ni Sir Gavin. Hindi siya sumikat sa isang gabi. Hindi siya naging mayaman sa isang video. Hindi siya naging ika-26 sa buong Pilipinas nang walang ginagawa. Nagsimula siya sa 2012 at ang tunay niyang breakthrough ay dumating sa 2020, 8 taon pagkatapos, 8 taon ng pag-upload, ng pagkabigo, ng pagtatanong, ng pagpapatuloy kahit walang garantiya. Huwag kang sumuko. Ipagpatuloy mo ang iyong passion. Kasi balang araw, pag nakita ni Lord na deserve mo na ito, ibibigay niya rin ang break na para sa iyo. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang mayamang vlogger. Ito ay kwento ng tiyaga bilang pinaka-epektibong content strategy at kung paano ang authenticity ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong production budget. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Sir Gavin ay hindi ang mga numero. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang kanyang tagumpay ay hindi nanggaling sa isang viral moment na pinlano niya. Nanggaling ito sa isang desisyon na gawin ang simpleng bagay ng may buong puso. Araw-araw. Kahit walang nanonood. Kahit maliit pa ang audience. Kahit hindi pa sigurado ang kinabukasan. Iyon ang tunay na leksyon ng kwento ni Sir Gavin. At iyon ang dapat nating dalhin sa ating sariling buhay. Hindi lang sa content creation, kundi sa lahat ng bagay na pinagsisikapan natin. Kaya sa susunod na mapanood mo ang isang video ng Capinpin Brothers, sa susunod na matawa ka sa kanilang mga kalokohan, sa susunod na maramdaman mo ang init ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, tandaan mo ang kwento sa likod ng lahat ng iyon. Ang ama na humiling na i-vlog siya bago siya lumisan. Ang mga magkakapatid na pinili ang tawanan sa gitna ng pagdadalamhati. Ang simpleng video ng paghuhugas ng pinggan na naging simula ng isang imperyo. At ang lalaking dating music teacher na ngayon ay ika-26 sa buong Pilipinas na kahit gaano na siya kayaman ay nagbibigay pa rin ng kanyang sahod sa kanyang ina. Dahil para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay hindi ang laki ng iyong bank account. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong mahal mo. At iyon ay isang leksyon na walang halaga.